Binasag ni Coach Yeng Giao ang pananahimik sa isyong mahina ang TNT tropang 5G kapag wala si RHJ sa kanilang hanay. Base sa kanyang pahayag, may mga player na kumakamada sa grupo ni Coach Chot Reyes habang wala si Ronday Hollis Jefferson. Sa kanyang pagpapatuloy habang kausap ang media, binanggit naman ito ang isang tila banta sa hanay ng TNT tropang 5G sakaling magharap na sila sa semifinals ng kasalukuyang ginaganap na PBA Philippine Cup. Banta na posibleng bumago sa kapalaran ng Rain or Shine at TNT. At si Coach Tim Cone inamin na nananatiling motivated, confident at walang binago ang SMB sa kabila ng pag-alis at pagdating ng ilang players nito. Bunga na isinagawang trade. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Mariing pinabulaanan ni Coach Yeng Giao ang haka-haka ng karamihang Pinoy na mahina ang TNT tropang 5G kapag wala sa hanay ng kanilang resident import na si Ronday Hollis Jefferson. Sa panayam ng media, tinukoy nito ang mga player na patuloy na nagpapalakas sa kupunan sa kabila ng pagkawala ni RHJ. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Siyempre, yun ang iisipin mo na mahina sila kapag walang RHJ. Pero pagdating ng laban, kapag nandyan na ang TNT, kaharap mo na sila Calvin Optana, sila RR Pugoy, tapos may Jordan Heading pa sila ngayon. Akala mo ang nagpapalakas si RHJ, pero kapag nandyan na sila, all Filipino, malakas pa rin sila. Obviously, may konting kaba si Coach Yeng sa nalalapit na pagharap ng kanyang grupo sa TNT tropang 5G. Normal naman yun, di ba? At dapat naman talagang kabahan. Unang-una, nakapasok sa semis ang grupo ni Coach Chot kahit ilan sa kanyang players ang naka-sideline dahil sa injury. Achievement po yun, hindi biro yun. Para makapasok sila sa semis sa kabila ng pagkawala ni Reynang Batak, Jason Castro, na kilalang kumakamada kapag nasa loob ng court, big deal po talaga yun. Pangalawa, iba ang determination ng kanyang grupo. Hinahabol nila yung Grand Slam na sobrang mahirap gawin para sa isang team at para sa kanila isang tulak na lang yan, andyan na sila, maitatala na nila ang isang kasaysayan sa PBA. At para sa akin, dagdag na motivation po yun. Tingnan nyo si Calvin Optana, may iniindang pananakit sa paa, pero bali wala sa kanya yon. Ang bigat kasi na nakataya dito sa bawat laban nila At isa pa, hindi siya pwedeng mawala sa hanay dahil isa siya sa sinasandalan ngayon ni Coach Chot Reyes bukod kay RR Pugoy na sumunog sa paghahangad ng Magnolia na akitin ng semifinals ng PBA Philippine Cup. So dito pa lang sa iilan na rason na to, sasang-ayon ka na kagad kay Coach Yeng na malakas pa rin sila kahit wala si RHJ na sinandala nila sa mga nakaraang conference. Suma total, may karapatan talaga na kabahan, hindi man matakot si Coach Yeng Giao. Pero alam natin, lalaban sila hanggang dulo para pigilan ng TNT na kuhanin ang All-Filipino Conference at tuloy ang biguin sa hinahangad na Grand Slam. Habang paniwala si Coach Yeng na malakas pa rin ang TNT sa kabila ng pagkawala ni RHJ sa kasalukuyang hanay, tila nagbanta naman ito sa nasabing grupo. Ayon sa kanya, alam niya na may layunin ng mga bata ni Coach Chot Reyes, pero banggit niya, meron din silang layunin at dahil dyan, tingnan na lang umano kung sino ang makakagawa ng kanilang gustong gawin. Tutukan natin si Coach Yeng sa report na Ruben Terrado sa Spin. Sa tingin ko, meron silang purpose. Mahirap yung kalaban mo na may pinupuntirya na gusto nilang gawin. Pero meron din kaming purpose Tingnan natin kung sino makakagawa at makaka-achieve ng kanilang goal. Siguro sa dami ng beses na nakalaban namin sila, mas magiging komportable kami ng konti ngayon. Siguro mas alam na rin namin kung ano yung mas makakaganda sa game plan namin. Pero iba talaga talent nila. So parang mas lumalapit yung bakbakan, mas nagiging kapanapanabik, di ba? Narinig naman natin kay Coach Yeng, may goal din sila na dapat nilang gawin. Bantapan niya, tingnan na lang natin kung sino yung makakagawa at makaka-achieve ng goal na yun. Ibig sabihin, desididong-desidido sila na bokeh ng TNT tropang 5G. Wala naman silang assurance na binitawan para hawakan ang kanyang grupo at fans. Pero sa tono ng mensahe niya, hindi mo na kailangan ng diretsong pag-amin na kaya nilang sabayan ang grupo ni Coach Chot. Doon pa lang sa mensahe niya, manalaman mo na kagad. So para sa akin, yun yung mentality na tamang-tama para sa katulad niyang underdog. Sinabi natin na underdog dahil kahit matagumpay nilang nakuha ang semis versus NLEX sa dalawang bakbakan, bihasang-bihasa ang TNT sa dikdigang laban, di ba? Hinebra lang naman ang pinulbos nila ng ilang beses, andun pa si Brownlee. Tapos ang Rain or Shine, wala rin si Bu Belga na sobrang kailangan ng kanyang grupo. Okay, andun na tayo, wala si Jason Castro, wala si Reynang Batak sa lineup ng TNT. Pero yung experience nila, yung mga dinaanan nilang bakbakan bago ang Philippine Cup, mahirap pantayan po yun. Hindi mo siya pwedeng baliwalayan dahil kapag nakakita sila ng katiting na butas, katiting na pagkakamali sa Rain or Shine sa kanilang serye dito sa semis, itatakas nila panalo. At dahil tila may banta si Coach Yeng, ngayon pa lang sasabihin na natin na sobrang ganda na makikita natin bakbakan sa semis sa pagitan ng
ng TNT at Rain or Shine. Kung tilo may banta o hamon si Coach Yeng sa TNT tropang 5G, inamin naman ni Coach Tim Cone ng Barangay Ginebra na motivated at confident ang grupo ng SMB na pinangungunahan ni Junmar Fajardo. Habang papalapit ang bakbakan, inamin din ni Coach Tim na hindi siya naniniwalang nagbago or may nabago sa SMB sa kabila ng pagpasok at pag-alis ng ilang players nito. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Kapag all-Filipino lineup ang ginagamit nila, motivated sila, may kumpiyansa at sobrang solid na samahan nila sa laro. Sa tingin ko, hindi naman sila gaanong nagbago. Si Coach Leo Austria, maraming matagumpay na nakuha sa paraan ng kanyang pamumuno. Kung wala namang problema, bakit mo babaguhin? At hanggat walang nakakapagpakita na kaya nilang talunin consistently ang San Miguel, bakit pa nila babaguhin? At sa ngayon, wala pang nakakapagpatunay niyan sa All-Filipino. So sa madaling salita, bigatin pa rin ang SMB kapag All-Filipino. Mas tigasin pa sila, di ba? Kumpiyansa, solid at motivated ang bawat player ayon dito kay Coach Tim. Walang nagbago at hindi binago ng kabi-kabilang trade na naganap, di ba? Kung maalala natin na wala sa hanay si Terence Romeo at Vic Manuel, kapalit ni Wami Chongson at Andreas Cahilig. Sa tansya ni Coach Tim, walang nabago at parang hindi gagawing baguhin ni Coach Leo Austria yung sistema na ginamit nila kahit may nawala at may umakyat sa kanilang hanay. Dahil dyan, tingin talaga ni Coach Tim, tigasin pa rin ang SMB, hindi pwedeng isang tabi lalo na at semifinals na yung kanilang serye. At dahil ganito yung mensahe ni Coach Tim, parang lumalabas na underdog talaga sila dito sa serye nila sa semis, di ba? Sa isang side, pwedeng sabihin talaga na ganun ang lagay nila. Pero, ibang kalaban ng Ginebra sa korte. Bukod sa gigil factor na meron ng Barangay Ginebra, hakot nila ang crowd na nagsisilbing gasolina nila sa mga oras na gipit na sila. Kaya tingin natin kung motivated ang SMB na kuhanin ang unang pwesto sa finals ng All-Filipino, patutunayan naman ang Ginebra na hindi sila pwedeng baliwalain. Sigurado tayo na pupukpok din sila dyan para silang makakuha ng slot sa finals na magsisilbing malaking hamon sa grupo ng SMB. So guys, maraming salamat.